Masigasig na nagsusulat si Konoha ng kanyang kwento kung saan ibinigay niya ang sarili niyang pangalan sa mahiwagang bidang babae. Sa kanyang kwento, ang karakter ay nagsisimula ng isang pakikipagsapalaran kasama ang kanyang minamahal. Ngunit biglang nabasag ang kanyang pantasya nang biglang pumasok ang kanyang ina sa silid, galit na inuutusan siyang mag-aral na lang muna. Binaliwala ni Konoha ang utos, iginiit na mas mahalagang matutunan ang tungkol sa mahika kaysa sa mga aralin sa paaralan. Mahilig siyang malunod sa pantasya, nangangarap na balang araw ay matawag siya sa isang alamat na mundo na puno ng pakikipagsapalaran. Habang iniisip niya kung ano kaya ang magiging pinagmulan ng kanyang kwento, nagpa siyang magsulat ng liham paalam para sa kanyang mga magulang. Sakaling isang araw ay bigla siyang madala sa bagong mundong yon. Lumipas ang 10 taon at walang kahit anong mahiwagang nangyari. Lumaki si Konoha at nagkaroon ng isang ordinaryong trabaho. Isang gabi, habang pauwi galing sa trabaho, tumawag ang kanyang ina upang sabihin na natagpuan niya ang lumang liham ni Konoha mula 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos niyang kumpirmahing maaari na itong itapon, biglang naalala ni Konoha ang nilalaman ng liham na yon at tila narinig ng tadhana ang kanyang paggunita. Biglang lumitaw ang isang truck mula sa kawalan. Sa sandaling iyon, biglang naalala niya ang kwento ng kanyang kabataan tungkol sa isang mahiwagang bidang babae na umiibig sa fiancé ng kanyang nakababatang kapatid na si Jennifer. Agad silang nahulog sa pag-ibig, ngunit hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Aina, ang nakababatang kapatid ni Konoha. Nang matuklasan ni Aina ang kanilang lihim, nanumpa siya na tatapusin ito. Dahil alam ni na Jennifer at Konoha kung gaano katindi ang pagtutol ni Aina, pinili nilang itago ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng mga pagbabanta ni Aina, patuloy pa rin ang malasakit ni Konoha sa kanyang kapatid. Hanggang sa isang araw, nakakuha si Aina ng isang misteryosong aklat na tinatawag na The Dark History, na sinasabing pumapatay sa sino mang bumasa nito. Sa labis na tuwa, binuklat niya ang mga pahina, nakalimutang hindi siya ligtas sa sumpa nito. Biglang tumambad sa kanya ang mga bisyo ng totoong mundong ginagalawan ni Konoha. Nakikita niya itong sumusulat ng mismong kwento ng pantasyang kinalalagyan niya. Nakikita niyang hinuhubog ni Konoha ang kanilang tatlo. Siya, si Jennifer at si Aina, pati na ang kanilang magkakaugnay na mga nakaraan. Pagmulat ni Konoha, nagulat siyang nasa katawan na siya ni Aina. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, dumating ang mga pulis na pinamumunuan ni Shiano at inihayag ang kanyang pag-aresto dahil sa pagtatangkang patayin si Konoha. Nanlaki ang mga mata niya nang tawagin siya ni Shiano bilang Aina, hindi Konoha. Habang pilit niyang inaalala ang huling nangyari, biglang pumasok sa isip niya ang imahe ng truck na paparating ng mabilis. Itinapon siya sa isang madilim na piitan at doon niya tuluyang naunawaan ang katotohanan. Siya ay muling isinilang. Habang sinusuri niya ang kanyang sitwasyon, sinubukan niyang alalahanin ang kwento na isinulat niya noon pa, noong siya'y nasa middle school pa lamang. Habang iniisip niya kung ano ang dapat gawin, biglang lumitaw ang Konoha mula sa kanyang katang mundo at niyakap siya ng mahigpit. Labis na magaan ang loob na hindi siya nasaktan ni numan. Napatigil si Aina, tila tulala. Hindi niya inakalang makikilala niya ang mismong Konoha na siya mismo ang lumikha at eksaktong ganoon ang hitsura nito, gaya ng nasa kanyang imahinasyon. Habang abalang-abala si Konoha sa pag-aalala sa kanya, nag-aalangan kung bakit parang tuliro si Aina. Biglang dumating si Jennifer, may hawak na espada at mariing inutos na patayin si Konoha. Mariing tumutol si Konoha, sinasabing wala namang ginawang masama si Aina sa pagkakataong ito. Ngunit hindi ganoon kaawaing si Jennifer. Ipinaalala ni Ikoli kay Konoha na ilang ulit nang tinangka ni Aina ang kanyang buhay at karapat-dapat itong maparusahan ng kamatayan. Habang binabanggit ni Jennifer ang mga kasuklam-suklam na kasalanang nagawa ni Aina sa kwento, napamura si Aina sa sarili. Labis ang pagsisisi sa kanyang dating sarili sa paglikha ng ganoong kasuklam-suklam na kontrabida. Hindi niya kailanman naisip na balang araw ay siya mismo ang magiging karakter na itinakda niyang magdusa. Matapos ang tensyong saglit, nakiusap si Konoha na patawarin siya, kaya't imbes na hatulan ng kamatayan, ipinatapon si Aina sa isang malayong estate upang mailayo siya kay Konoha. Lubos ang kanyang pasasalamat sa kabaitan ni Konoha at tahimik siyang nagpasalamat sa pagkakataong mabuhay. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na maaari siyang mamuhay ng payapa sa bagong mundong ito. Ngunit agad ding naglaho ang kanyang ginhawa nang maalala niya kung sino ang makakasama niya roon, ang taong nakatakdang pumatay sa kanya. Pagdating niya sa malaking manor, sinalubong siya ng isang butler na nagsabing mananatili siya roon sa loob ng 3 buwan. Napansin ni Aina na lahat ng mga katulong ay iniiwasan siyang tingnan, nanginginig sa takot. Sa tuwing masusulyapan siya, idinugtong ng butler na may isang espesyal na tagapaglingkod na inatasang tumulong sa kanya.
Dahan-dahan niyang sinilip ang isang silid na nakalaan para sa kanya. Maingat na nagmamasid, sakaling may mga mamamatay tao na nagtatago. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya si Sol, isang karakter na siya mismo ang lumikha na sa kalaunan ay siyang papatay kay Aina. Ipinakilala ito bilang kanyang personal na tagapaglingkod na may tungkuling gawing maginhawa ang kanyang pananatili. Alam ang totoong pakay ni Sol, agad siyang umatras nang lumapit ito. Inakala ni Sol na pagod lamang siya sa biyahe, kaya mahinahon nitong sinabi na magpahinga muna siya habang naghahanda siya ng mainit na inumin. Nang makaalis ito, napabuntong hininga si Aina sa ginhawa, ngunit saglit lamang iyon bago niya maalala na kailangan niyang iwasan ang bawat death flag kung nais niyang mabuhay. Pinilit niyang balikan ang mga detalye ng kwento, ngunit napagtanto niyang napakatagal na mula nang maisulat niya ito, kaya't malabo na sa kanya ang lahat. Sa huli, napagtanto niyang ang tanging paraan upang mabuhay ay patunayan na hindi siya banta kay Konoha. Hindi niya napansin ang tahimik na pagbabalik ni Sol. May hawak itong kutsilyo, handa nang tapusin ang kanyang buhay. Habang dahan-dahang lumalapit si Sol, biglang naalala ni Aina na ito na ang sandali kung kailan unang susubukan ng lalaki na patayin siya. Kaya mabilis siyang humarap dito. Nagulat si Sol at agad na nag-ayos ng sarili. Bumalik sa kanyang papel bilang perpektong butler, ibinuhos ang tsa at magalang na nagtanong tungkol sa kanyang mga plano. Naabutan ni Aina ang kanyang pagkukunwari, kaya nakipag-ugnayan siya habang tahimik na hinahanap ang kutsilyo na alam niyang balak gamitin ni Sol. Sinabi niya na nais niyang sumulat ng liham para kay Konoha. Pagkawala nito, nanumpa si Aina sa sarili na mamumuhay siya ng payapa sa mundo na ito sa pamamagitan ng pagpapakita na wala siyang masamang intensyon at pipiliing magpakasal sa isang simpleng maharlikang lalaki para maging masaya. Ngunit di nagtagal, bumalik si Sol at muling sinubukang lumapit. Hindi malinaw ang kanyang layunin. Pagkapansin ni Aina, agad itong bumalik sa inosenteng anyo. Inihain ang inisyal na set ng sulat na ipinangako niya. Agad na nagsimula si Aina sa kanyang misyon para mabuhay. Ang unang hakbang niya ay sumulat ng liham para kay Konoha. Ipinapahayag ang kanyang pagsang-ayon sa relasyon ni Konoha at Gina Ford at taos-pusong humihingi ng tawad sa lahat ng kakilakilabot na ginawa niya. Habang nagsusulat, tahimik na sinusubukan ni Sol na unawain ang kanyang kilos sa gilid ng pintuan. Nagtataka siya kung bakit bigla na lang nagpadala si Aina ng liham kay Konoha. Sa halip na kay Konoha, iniabot niya ang liham kay Gina Ford. Nagulat si Gina Ford sa laman nito dahil tila hindi karaniwan kay Aina na sumulat kay Konoha. Sa kabila ng paghingi ng tawad, inakala niyang isa lamang itong panlilinlang, isang taktika ni Aina upang mapalapit kay Konoha at umatake muli. Napansin ni Sol na tila mas maingat si Aina kaysa dati, tumutugon kahit sa pinakaliit na bakas ng galit at pananabik sa dugo. Gayunpaman, nagpasya siyang gampanan ang kanyang tungkulin kay Gina Ford at patayin si Aina habang siya ay nakakulong. Kalaunan, bumalik si Sol sa tabi ni Aina at ipinaalam na hindi maihatid ang liham dahil wala si Konoha sa bayan kasama ang kanyang tiyuhin. Sa pagsubok na alalahanin ang detalye, naalala ni Aina na isinama niya ang tiyuhin sa backstory ni Sol. Siya mismo ang nakasaksi noong iniligtas ni Konoha si Sol mula sa kawalang pag-asa noong bata pa ito. Hindi nag-isip, sinabi niya ang parehong mga nakakaaliw na salita na minsang sinabi ni Konoha kay Sol taon na ang nakalipas. Napanganga si Sol sa pagkagulat sa mga salitang yon. Nang mapagtanto ni Aina na baka humina ang kanyang pagkukunwari, agad niyang sinabi na siya ay nanlalamig at nagpaalam upang bumalik sa kanyang silid. Pagkakaisa, nag-aalala siyang baka nakapag-trigger siya ng panibagong death flag at pilit na inaalala kung ano ang ginagawa ni Konoha at Gina Ford sa puntong iyon ng kwento. Naalala niya na madalas nakikita si Konoha at Gina Ford dahil sa kanilang tiyuhin na palaging sumusuporta sa kanilang relasyon. Sa puntong iyon ng kwento, inaasahang muling magkikita ang dalawa. Hindi nila alam na may inihandang bitag ang kanilang tiyuhin upang hulihin si Konoha. Naalala ni Aina na sa kanyang kwento, ipinakilala lamang siya bilang pangunahing kontrabida sa prologue. May iba pang mga kaaway na nakalaan upang hamunin si Konoha. Sa unang kabanata, ang tunay na antagonista ay ang kanilang tiyuhin na ang mga sinumpaang motibo ay nagmula sa kanyang pag-ibig sa kanilang ina na hindi nasuklian. Dahil lumaki si Konoha na eksaktong katulad ng kanyang ina, nagkaroon ng tiyuhinin ng malubhang pagkahumaling sa kanya. Sa huli, dinaya niya ito at naakit sa isang liblib na lugar nang subukan nitong samantalahin si Konoha na ipakita ng huli ang kanyang nakatagong mahika at nagawa niyang labanan ito. Ngunit si Gina Ford ay nabiktima sa mga pakana ng tiyuhin, kaya napilitan si Konoha na maglakbay upang hanapin ang isang bagay na makapagpapagising sa kanya. Sinubukan ni Aina na alalahanin ang mga sunod-sunod na pangyayari na isinulat niya.
Nagtataka siya kung ang dapat na paglalakbay ni Konoha kasama ang kanilang tiyuhin ay doon na dapat nangyari ang mga pangyayaring iyon. Napagpasyahan niyang hindi na ito pagtuunan ng pansin ngayon at nakatuon sa kanyang agarang layunin, ang manatiling buhay. Gayunpaman, ang iniisip ang kabaitan ni Konoha ay nagdudulot kay Aina ng labis na pagkakasala. Sa pagkadismaya, tiningnan niya ang paligid ng manor para sa sino mang maaaring makatulong, ngunit lahat ng mga tagapaglingkod ay iniiwasan siya. Nakita niya si Sol na kalmado lamang na nagpapaalala na bawat tagapaglingkod ay may kanya-kanyang tungkulin at hindi niya sila maaaring tratuhin gaya ng dati noong siya ay nasa pangunahing manor. Nais niyang makipagtalo, ngunit napagtanto niyang wala namang makakaniwala sa kanyang kwento. Walang ibang sinabi, nagpasiya siyang lisanin ang manor, dala ang pagkakasala sa paghihirap na dinaranas ng kanyang mga karakter sa mundong kanyang nilikha. Kumuha siya ng ilang bato at nagpasya na pumunta sa kabisera upang iligtas sina Konoha at Ginaford. Nakahanap siya ng kabayo, ngunit kahit na isinulat niya na bihasa ang kanyang karakter sa pagsakay, nakakatakot sa kanya ang tunay na karanasan. Samantala, dumating sina Konoha, Ginaford at ang kanilang tiyuhin sa isang simbahan. Planong lihim ng magkasintahan na magpakasal at pinaniwala ng tiyuhin si Ginaford na iwan ang kanyang espada. Idinidiin na ang kasal ay isang banal na seremonya. Nagmadaling tumakbo si Aina patungo sa simbahan. Dumating sa tamang oras upang makita ang tiyuhin niyang itinaas ang sandata laban kay Ginaford. Pinaalis niya ito sa pamamagitan ng paghagis ng bag ng mga bato sa simbahan. Tiniyak ang kaligtasan ni Konoha at Ginaford at nangakong ipapaliwanag ang lahat sa kalaunan. Pinilit niya si Ginaford na dalhin si Konoha sa isang ligtas na lugar at iniwan ang kanyang kapatid sa pangangalaga nito. Sa wakas, napabuntong hininga si Aina sa ginhawa, ngunit muling tumayo ang kanyang tiyuhin, handang umatake. Sa kabutihang palad, dumating si Sol sa tamang oras upang iligtas siya at hindi maiwasan ni Aina na mapaisip kung gaano siya kagwapo kahit bahagya siyang pinagsabihan. Nagtipon ng lakas ng loob, tinanong niya si Sol kung paano niya siya natunton at ipinakita ni Sol na palagi siyang sumusunod sa kanya buong panahon. Naramdaman ni Aina ang matinding pagkakasala sa pagdulot ng labis na paghihirap sa kanyang mga karakter at nagsimulang maramdaman ang pananagutan sa kanilang sakit. Habang naghahanda siyang umalis, lumapit si Ginaford at nagtanong kung lihim niyang pinoprotektahan si Konoha mula sa pagkahumaling ng kanilang tiyuhin. Iminumungkahi na ito marahil ang tunay na dahilan kung bakit labis siyang tutol sa relasyon niya at ni Konoha. Hindi maiwasan ni Aina na isipin kung gaano kasimple ang kanyang paliwanag, ngunit nagpa siya siyang sumunod dito. Napagtanto na ito ang pinakamainam na dahilan upang ipakita ang kanyang inosente at maiwasang mapatay. Bago pa siya makapagbigay ng karagdagang tugon, pumasok si Sol at sinabi na nais niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat, hindi kay Aina, kundi kay Konoha. Ipinaliwanag niya na dahil sa kabaitan ni Konoha, nagagawa niyang labanan ang kanyang pagnanais na pumatay ng mahusay, bagaman nagbabala siya na hindi siya mag-aatubiling kumilos kung may panganib na mangyari sa kanya. Napagtanto ni Aina na habang pansamantalang nailigtas niya ang sarili, hindi pa rin naipapagana ni Konoha ang kanyang kapangyarihan, kaya siya ay walang depensa. Kung may mangyari man kay Konoha, alam ni Aina na siya ang magiging pangunahing hinala sa mata ni Sol. Isang buwan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, dinala ni Sol si Aina sa kanayunan. Namangha siya sa nakamamamanghang tanawin na minsang kanyang nilikha sa sarili niyang kwento, ngunit biglang dumaloy sa kanyang gulugod ang isang lamig, na para bang nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay. Pagdating nila, mainit siyang tinawag ni Konoha. Nagpasya si Aina na lumapit sa kanya. Masaya na makasama ang Konoha na siya mismo ang lumikha. Bago siya makalapit, inalok ni Ginaford ang kanyang tulong. Ngunit aksidenteng natapilok si Aina, kaya kinailangan siyang saluhin ni Ginaford. Sinabi ni Sol na huwag nang istorbohin si Ginaford. Idinagdag na siya na ang maghahatid sa kanya sa natitirang paglalakbay. Naalala niya na, nang idisenyo ang karakter ni Sol, inisip niya itong isang ice butler, kabaligtaran ni Ginaford, na ginawa batay sa apoy. Inamin niya sa sarili na inilaan niya ang lahat ng kanyang estetika sa paglikha nito. Bagaman malamig at nakakatakot, hindi niya maikakaila na lagi niyang nakita si Sol na kaakit-akit at kagwapuhan. Habang taimtim niyang pinagmamasdan sina Konoha at Ginaford na magkasama, tahimik na nanumpa si Aina na poprotektahan ng kanyang kapatid anuman ang mangyari.